ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount, yun yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Pero hindi mo sinay Oh. sa computation ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama Hindi po ba? naman, hindi naman Bahagi po, refrigerator at TV to, ma'am. for example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala pinala mo akong yung issue. invento. Kwento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Magbibigay ng question sa media, napakagaling. Mr. Chairman. Baka gawain mo yung nagbibigay sampung ng radyo. tanong. So, ma'am, 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, diba? Kagabi, hindi sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila sige, makapagpaliwanag ng natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sige, sa pagpasok ko pala, nagugulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo marites, Mr. Chairman. 23 billion. So anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. Sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Sinasabi na 23 billion. Ma'am, wala po akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingnan mo si Celine, hindi ako nakapagbati ng birthday, hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So ano yung transcript na sinasabi mo? So kung babalikan natin yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? It's not you. So sino nag-announce? Si Senator Escudero. And then, so nag-announce ng amount ng 23 billion. Sabi mo kasi pa-interview kayo ng kayo. Si Senator... Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And inaamin mo ba, ma'am, na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23B? Sila po nag-submit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, ngayon? wala naman nagsabi na sinugulo mo nga, ma'am eh. Tinatanong ko, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman yung Mr. Chairman tinatanong. Sinagot na kita, ma'am. Lumalabas 21.73. Yeah, so that is not 23 billion, Mr. Chairman. Your math, 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung video. Parang 21 at 23? Okay. So, for the record, for the record, it's 23 billion with the land. No, for the record, it's 21. It's the same as 20. Let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit, 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero... Let me finish para... Tapos na to, pagkatapos ako. Tapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin.
Ginugulo, Mr. Chairman. Ginugulo mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Sinabi mo kanina, ang hearing na to ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. So, tinatanong natin, as per records of DPWH, Ma'am, babalik tayo. ba yung 23 billion? Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said, saan galing ang 23B? Si Yusek Sadayin at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's, para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento. Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-imbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinabit. Mr. Chairman, there's no, may 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Ma'am, Mr. Chairman. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang, Mr. Chairman, ikaw nga hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabing diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move on. Move on kasi out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 there's billion. no such thing Tapos. as 23 Tapos. billion. Ang pera, I don't think ang pera na sa mic nyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa? pa nasa mic nyo? Ayan nga eh. 21 billion? Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po ba i-move na lang po natin po suspend okay lang po ba? Suspend na po natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, hindi ako press con. Napipilitan lang tayo sa magot. Kasi nga ako, mali-mali yung mga ibigay niyong sige, statement. pakitama kung anong, unang-una wala akong statement sa media. Paano magkakali? Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview, dapat na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-e-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Paulit. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit na tayo kanina pa ng 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, ayan, oh. Tapusin natin, then I'll move on to you, DPWH. Yan, so do you confirm, Sec Sadayin, yan ang present mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, it's 21.73 billion. Okay. Can you show yung present ko naman na nakahima yung 10 billion? Itong overall, Micah. Overall, Micah, na ano? Yan. Oh, yan din ang present ko, 21 billion 730. Pero ayaw niyang sagutin
Bakit 600 million yung landscaping? Bakit 875 million ang security systems? Bakit 766 million yung IT system? Bakit 577? So in our next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. But as of today, ang sinabi niya, hindi pa daw niya na-review. I will submit to all members of this committee yung sulat sa kanya na March 20, nandun naman. So let me go back when she came in, Seksadain. Again, you apologize to us, I apologize to you. Hindi dapat ganito sa Senado. All I want to do is finish this review. Kung tatanggapin ni Senator Padilla yung trabaho at gusto nyo siya mag-review, wala rin problema. Hindi ko korte ang pagre-review kahit estudyante pa ako noon. So may I ask Seksadain, sir, can we, DPWH muna. I will take care of my own staff and talk to Senate President. Ang gusto ng Senate President, yung 70 na consultants, mag-submit lang ng hanggang June 30 na kanilang report. Kasi ayaw naman namin maging rubber stamp. Personal feeling ko, marami sa kanila kailangan natin. Hindi ko masabing lahat, hindi ko masabing marami, hindi ko sabing maliit, kasi hindi ko pa nare-review lahat ng ginagawa nila. Kasi inuna natin lahat ito. Diba? But I do believe they are patriotic people. I do believe they want to see the building completed. So, the three things I want you to do is, one, to talk on the top level, how do we have one committee that can make top decision that doesn't violate any law or any protocol? Diba? No shortcuts. Diba? Except that imbis na 10 meeting, isang meeting. Okay. Secondly is, how do we get from where we are now na matapos yung RDAED at matapos na lahat? Okay? Number 3, kung anong kulang na makakatulong sa amin para desisyonan to, like yung BOQ, etc., isubmit. So if you are retired, Sir Aguinaldo and ASEC Mulano, baka pwedeng pakiusap lang, help us lang buuin to. Kasi pride din naman ninyo na naging bahagi kayo ng napakagandang building na to. Pero ilagay lang natin sa tamang oras, presyo, at proseso. Diba? So, nabibingi ako sa katahimikan tuloy. Kanina, nabibingi ako sa... yung calculator, isoli nyo ha, baka mapagbintangan pa ako nyo mamaya. May gumagamit pa pala ng calculator. Talagang magkakampi ata kayo. Kayo, CD ang gamit. Siya naman, calculator ang... Pakilabas yung typewriter ko ha. So, thank you again, DPWH, sa mga kapatid natin sa media. Pasensya na kayo, nadamay kayo. Tapusin ko lang to sa ibang bahagi, magpapa-interview ako. But katulad ng SCT, napaka-unfair sa kanila kung mag-statement ako ni hindi ko pa sila nahaharap isa-isa. Naharap ko na yung iba sa kanila, hinaharap sila ng staff ko, kinausap na ni Senate President yung iba, pero hindi biro na 70 people ay kunan ng opinion ng bawat isa. So Ma'am Lanchon, Ma'am Banasan, kung nagtaas ako ng boses kanina, you know, I don't mean any harm. That's my way of... Kaya ako hindi naging dentista. Wala akong anesthesia pag nagtanong. So pasensya na kayo, but it doesn't mean that you did anything wrong. No? Sir, do you have a last word? Mr. Chair, Your Honor, I know how precious the new building for the Senate nowadays, and this is also the same aspirations that we have also for DPWH, is to have also our own building for the Department of Public Works and Highways. Yan din po, inaaral pa rin po namin hanggang ngayon. And of course, we don't have the much easiest way of getting a funds for that. Pero yung pong queries that you're actually raising is actually a welcome address to us, because we know it's also one way of giving a clarity on what was happened in the past and how the projects can move on. Because and I expect you, Sec, marami kayong parating na project na malalaki. Maybe not 23 billion, but 5 to 10 billion. In fact, we are implementing 41 flagship projects po. No? Kung ikumpara po ito, maliit lang po ito. But we know these are actually complex structures, and we really need all the support, not only from the department, but also line agencies, who can also feed in some informations. So with regards po sa new buildings, we are actually in support of to your new administrations, Mr. Chair, because we know how this is important to you, and we are willing to cooperate and to give full support para lang matapos po ito ng maaga. Because ito rin po ang gusto namin, kung hindi lang po nagkaroon ng COVID at saka yung problema po doon sa mga variations, I think we wanted to get through para lang matapos ito. Agree, Sec, except doon nga, kasi uulitin ko, kung nag-usap before DAED, wala nang variation yan. But I get your point. Nangyari na yon. No. So ang ano ko ngayon, paano natin tatapusin yung 8.9 at yung 2.35? Anong gagawin natin sa 10B? Mapapababa ba natin ng kalahati yon o ng ano? And then ano ang gusto ng mga senador? Kasi ang tingin ko mas importante sa mga senador yung permanent employees namin. Promotion na yung lumipat doon eh. Mas malaki na nga mga opisina namin doon. So I think yung ginhawa ng bisita
at nung permanent employees, di ba? Katulad nyo, duda ko nahirapan kayo mag-parking eh. Pagdating wala pang session ngayon. Lalo na kung may napapaganon yung madalas dito, di ba? So Sec, thank you very much, and I will just suspend this. Again, I'll clarify sa ating media, hindi to investigasyon. Ito ay review, di ba? Nahaluan ng rebuke. Na-rebuke ako kanina pero tingin ko naman kayo na bahala kung sino tama at mali. Pero napakababaw naman na ang pag-aawayan lang ano yung amount. Kung mali yung amount, isubmit niya sa opisina ko, babasahin ko, isasubmit ko kay Senator Escudero. Pero tulungan niyo kami, ma'am. Ngayon, kung mali ako at kulang pa pala tong 800 million sa security, kulang pa pala tong 1.6 million sa facade, edi i-correct niyo ako. Hindi ko sinasabing ano yan ha. So kumbaga kung sinasabi niyo sa akin, sir, 1.6 yan pero Louis Vuitton yan. So tinatanong nga kita, wala ba tayo boss ng baka naman kung si Ben siya nang gagawa, singganda, pero at least Filipino, 'di ba? At hindi naman siguro tayo tatagain ng ganon, no? To use a fashion analogy, 'di ba, na imbis na si Gucci ang gagawa, baka naman pwedeng si Michael Leyva, singganda din, malaka, pero pesos hindi dollars ang ano yun sa atin. So yun ang ibig ko sabihin. So may I leave that task also with the project manager. Ma'am, tignan nyo yung phase 3. Ano doon? I don't wanna split it up. Pero kung meron doon madidelay tayo at kailangan unahin, unahin natin. Pero kung sasabihin mo lahat ito dapat isabay-sabay, kasi tulungan nyo ako dumating sa tamang design at tamang presyo. Opo, yes, Your Honor po. Very much willing po kami sa lahat ng ipapagawa niyo po sa amin at kung paano po natin matatapos sa tamang oras at tamang costing ang Yes. Pero kailangan ko, ma'am, kasi hindi ko kailangan ng bunsong kapatid dito na ako magsasabi. Kailangan ko dito ng ate o ng tita o nanay na kayo magsasabi sa akin, sir, mali yan. Sir, tama to, sir. Kasi kayo ang project manager eh. Yes, Your Honor. Ako po ang mother. Sige. So, ito po ang ating peacemaker naman. Blessed are the peacemakers. So, final word before we adjourn, Senator Robin Hood, Robin Padilla. Maraming salamat po, aming chairman. Ako naman po, gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap. Dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay nagpaplano-plano para sa mga sarili lamang namin. Kapag ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin, ng inyong mga senador ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo. Meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin dahil yun po ang dahilan. Ba't nyo kami hinalal? Hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa oras na to, ang ipinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y nako-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robby? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? So, good afternoon, gentlemen and ladies. The hearing, the public hearing on the review is suspended. Thank you very much for being here. Maraming salamat po. As the presence of Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang opening statement. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Rafi Tulfo, sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin maganda sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw alam niyo po, relax ko lang po sila. Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep.
Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers, kung walang jeep sa ating mga kalsada. Nadarama po ito sa tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layo nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na tataong bayan. Kailangan po natin pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mapusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong isa ring idol, nananalaytay po ang pag-asa sa kanyang dahil po sa kanyang ama, Fernando po Jr. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang po kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon, higit sa sino man, ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. Isa sa mga napakahalagang issue na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nagmo-modernize tayo, dahil ito nga naman, daming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para umakot ng kukunting pasahero. Ang akin lamang dito, hindi maunawaan bakit ang tagal. Tapos pangalawa, bakit sa LGU? Solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi. Hindi dapat LGU kung akong tatanungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Operators, DOTR, LTFRB, and of course, yung mga maapektong super. Now, ang tanong ko muna sa inyo, DOTR, information dissemination. Dito kayo nagkulang sa departamentong ito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit, na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Latest po to, there is a total of 11,165 po na ika nga tinatawag na OFG compliant units. Ito po yung mga modern vehicles. Meron po tayong 358 na electric vehicles po, at sila po ay bumabaybay sa total of 27 routes sa buong Pilipinas po. Next slide. Sa financing naman po, so makikita po natin dito, dalawang grupo po yung nagpapautang. Isa po yung government financing institutions.
sila po ay merong approved loan na ng 17.5 billion. Tapos yung equity po, no, yung sinasabi nating tulong na gobyerno which is worth 280,000 bawat isang unit po, ang nai-release na po nila ay 1.66 billion pesos. Sa pribado naman po, 4.6 billion pesos po yung approved loan at sila po ay nakatanggap na po sila galing sa gobyerno ng total of 577 million na equity subsidy po. Next slide please. Sa social support, ito po yung sinasabi ni Senator po kanina, yung tulong po natin. So, Chuper Scholar po, ito po ay galing sa TESDA. So, kung makikita nyo po, meron na po tayong 34,000 beneficiaries since 2019. Tapos, ang total po ng training sa lahat na ito ay 427 million po. Sa Entrepreneur program po, ito po yung sa DOLE naman po, ito ay parang livelihood na binibigay po ng DOLE. Meron na po tayong beneficiaries ng 6,358. Nagtototal po ito ng 190 million pesos. Next slide please. So ano ang susunod dahil natapos na po yung ating consolidation ng April 30. Konting background lang po, ito po siguro pang 7 or 8 extension na ng gobyerno. Ang huling extension po last year, nung March po, nung huling hearing po natin sa Senado, 2023, in-extend po ng ating Pangulo ito up to December 30, 2023 or December 31. Ngunit pagkatapos ng deadline po, lumapit po yung ating secretary, si Secretary Bautista, sa ating Pangulo dahil meron pa po mga hiniling yung ating mga transportation, not only groups, pati miyembro mismo na gustong humabol. Kaya po binigyan po ng extension muli ng ating Pangulo hanggang April 2024 po, kaya yun na po yung deadline. So ito po yung susunod na bagay na gagawin po ng DOTR, LTFRB at saka mga ibang agencies po. Sa short term to medium term plans po, once na ayos na po yung mga pagpo-process ng mga sa provisional authority, eventually po magkakaroon na sila ng CPC, Certificate of Public Convenience po, bibigyan po ng 5 taon yung mga sasakyan, pero ito po yung mga traditional jeep pa lang. Pag sila po ina-convert na into modern po, sila po ibibigyan ng 7 years. Ito po yung katanungan nyo kanina sa LPTRP po, ang project po namin, and we have to be to report po to you, this will take up to year 2026 po, yung LPTRP. Yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag 100% po. Kasi ang ginagawa po ngayon ng LTFRB, DOTR, sila po ay may mga trainings, may mga capacity building with the different LGUs po. Kailangan po talaga nila ng tulong further para ma-finalize po yung LPTRP. So ang project po natin by 2026, hopefully po ma-100% na po natin. Ngayon, sa refleeting po, ito po yung pinakahuling component. Kaya sinasabi po natin sa mga transport sectors noon pa na huwag nila pong isipin masyado yung pagbibili po ng mga modern vehicles because this will not happen soon. In fact po, ayon sa programa, yung refleeting po is 27 months. Ibig sabihin, pag nagsimula ka na at kailangan mo na mag-refleet, you have a total of 27 months na yung iyong units ay maging 100% po na modern vehicles. Ngunit, yung 27 months po na yan ay magsisimula lamang pag yung lugar mo ay nabigyan na ng LPTRP. So kung idadagdag po natin ang projected deadline sa LPTRP na mag-e-end po ng 2026 at papasok na po yung obligasyon ng ating mga kooperatiba at korporasyon na mag-modern, after that is 27 months. Ang aming projected po, by 2030, siguro masasabi na po natin na almost 100% na po ay ma-attain na not only LPTRP, pati po yung pag-modern ng vehicles. Last slide na lang ata. Next slide. Yes, sa LTO po yun, I think it was one of the questions raised by the committee. Mamaya po yung LTO. Next slide, please. Next slide. Ito po yung one of the questions that was raised, yung possibility po ng government subsidized bus program. I think ito po yung tungkol sa EDSA busway nung huli po nating hearing. Ang plano po talaga dito, then naging successful na po yung ating EDSA busway. Nagkakaroon na po ng magandang disiplina na ito'y binibigay na lamang natin sa mga dapat dumaan, which is yung EDSA busway. Ang ginagawa po ngayon ng planning department ng DOTR, gumagawa po sila ng study and hopefully ma-finalize soon dahil we plan to expand the EDSA busway. Ito po yung sinasabi ni Senator Ejercito na yung mga malalaking sasakyan, yung mga mass transit, we have to expand. And hopefully po, pag na-expand natin ito, hindi lamang dadagdagan natin yung mga bus sa EDSA, ngunit aabot na po ito sa ibang destinasyon, not only Monumento or PITX, aabot po dapat to hanggang Alabang, hanggang sa sa kabila naman po hanggang Valenzuela. So yun po yung aming project or plano po para ma-improve po lalo yung ating serbisyo ng bus dito po sa EDSA. I think yun na po yung ating presentasyon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair.
yun nga yung nagiging problema dito. Bago pa sana nagkaroon ng modernization initiative, dapat yung mga ruta nga, inuna yon para alam nga kung saan babaybay. Diba? Yung pag-aaral, dapat doon ginamit. Na ngayon, Mr. Chair, siguro sa inyo, mas makikinig sila. No? Para sa akin kasi ito ang ganda pakinggan 71% of LGUs have submitted the local public transport route plan. Pero, LTFRB has only approved 12% or 185. Yun po yung totoo doon. Maganda pakinggan yung 1,112 Pero ang totoo noon, 185 lang talaga ang viable. Now, that's fine. The only thing is, ang pangako kasi nila, that by June, dapat 50% na yung na-approve. Pero actually, 12% pa lang. So talagang hindi tayo maabot sa deadline. So kaya naghihimutok yung iba kasi nga walang kasiguruhan. So anyway, I just wanted to point it out. Si Mr. Yusek Ortega naman has been very patient, but I guess we really have to get to the bottom of this. Bakit nga ang tagal-tagal nitong Tama yung sinabi ninyo, yung local government. Siguro dapat mag-step in na rin talaga yung national government na pag hindi pa rin ninyo yan ginawa, ito na yun. Diba? So that's all, Mr. Chair, and I leave it to your capable hands to continue this advocacy to help our drivers and commuters. Thank you, Senator Grace po. Nabanggit nga kanina na merong deadline April 30, 2024. May deadline yan para yung mga jeepney operators, drivers, sumali sa isang kooperatiba. Pag hindi sila sumali, hindi sila makapasada. So, binibigyan natin ng deadline sa mga chuper. Pero, walang deadline sa LGU at sa LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun eh. Kaya nakita ko talaga may discrimination dito. At pagdating sa route plan, mas mainam siguro kung meron na lang kayong coordination with the LGU. And then kayo dyan sa DOTR, LTFRB, sa pagtulungan sa mga operators, kayo mag-draw up ng plan kung paano i-rationalize yung ruta. Wag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magreklamo sa akin yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni mayor, ni councilor, ni vice mayor, yung rota ibibigay sa kamag-anakan. And that's not fair. Kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization. Baguhin po natin yan. Nice kung bigyan ng daan itong Manibela. Dito ba yung taga-Manibela? Okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng Jeep Disabled. Go ahead, Mr. Balbuena. Good evening po, Mr. Chair. Good evening po sa... good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Nang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang binibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na wala na kami, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi, Mr. Chair. Yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gusto mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At higit sa lahat, wala talagang katiyakan. Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ako kami nagpo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, meron kaming, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Dala-dala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na nasa mas murang halaga,
na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look. Itong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat mura, pero hindi nako-compromise yung safety ng ating mga mananakay, matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin natin dito? Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng PUBMP. Yung consolidation po ng aming mga prangkisa na isosurrender na namin yung mga pinaghirapan nating prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa. Bakit po ito i-revoke? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada 10 taon magpapalit kami, importante hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Pero sila walang deadline katulad po ng sinasabi niyo. Hindi po ba? At nasiserbisyuhan natin ang taong bayan. Ngayon pa lamang, Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi pa tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal, pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, makarating sa aming patutunguhan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga basahan itong mga jeepney drivers at operators na tatanggalin na lang natin. Puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang gobyernong ibibig? Ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan, Mr. Chair? Nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang unemployment rate. Tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba? Walang katiyakan. Kahit yung programa, sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay, nabigyan na ng trabaho? Okay. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Balbuena. LTFRB, magbibigay po ako ng katanungan sa inyo. Actually, may tanong ko na kanina. At yun din yung hinaing ni Mr. Balbuena. Deadline, nagbibigay kayo para sumanib ang mga jeepney operators, jeepney drivers sa kooperatiba. Pero ang LTFRB, LGU, walang deadline. Dapat unahin muna ilatag yung maayos na sistema bago kayo magpatupad ng deadline. Tama nga naman yung point ni Mr. Balbuena. Kapag hindi nakasali sa kooperatiba, uhulihin na sila, hindi sa mga pasada. Magugutumin ka ng pamilya. Pakisagot lamang po, is that LTFRB or DOTR? Ako po muna, Your Honor. Tungkol po dun sa LPTRP, alam nyo, eksakto po dun sa na-raise nyo pong concern. April po, and then na-finalize po namin noong June, gumawa na po kami yung sa sinasabi ni Senator ko ng panibagong programa or rather panibagong deadline. Kasi una-una po, after the April 30 consolidation, tapos ako po, bago po dito sa road sector, kami po ay nag-meeting not only sa pamilya, sa grupo ng DOTR, kasama po yung mga ibang stakeholders. So tungkol po dun sa LPTRB na sinasabi nyo, naglagay na po kami ng deadline. Sa tulong po ng LGU, lumapit na rin po kami sa DILG para po sila ay po ika nga may tinatawag na parang convincing power, no, sa mga LGUs, para dapat lahat ay magtulong-tulong at ma-produce yung LPTRP with a deadline po of end of 2026. So yun po yung kasagutan dun sa sinasabi nyo na ang next major step po talaga after the consolidation is the LPTRP po. So yun po yung kasagutan namin sa LPTRP that it should be finished end of 2026 po. So may deadline sa consolidation? Deadline po sa LPTRP po. Okay. Tama po, deadline sa consolidation at gumawa na rin po kami tinatawag na parang plano that we should achieve the LPTRP end of
2026 po. 2026. Okay. Now, sir, itong route plan, bakit po kinailangan i-devolve sa LGU? Bakit hindi na lang kayo dyan sa DOTR, LTFRB, LTO, kinakailangan mag-usap-usap, kasama yung mga operators, kasama yung mga chuper. Huwag lang po sana sa LGU. Kasi marami po akong bad experience dyan eh. Pwede ba natin gawin yun na huwag po sa LGU? Opo. Ipasa? Mr. Chairman, may recognize. Opo. Tumpak po yung sinasabi ninyo. Ang dahilan lang namin, kaya namin na-devolve to sa paniniwalang ang sanggunian at ang pamahalaan ng isang local government unit ang mas nakakaalam kung ano yung mga magagandang ruta, kung ilan ang jeepney dapat bumaybay sa rutang yan, at sila po ang nakakaalam. So we gave that function to them. However po, yung final approval, base na rin ho sabi ni Senator Grace po, ay nasa sa amin pa rin po. Kaya kailangan namin ng partnership with them. Pero kung inyong sasabihin po ngayon na ito po ay kukunin na ng DOTR, ito ho ay pag-aaralan namin at pwede kong ito nga ho ang gawin namin base na rin po sa inyong experience at sa inyong mungkahi po sa amin. Okay. Now, sa presyong 2.4 million, saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney na ipapalit sa traditional jeepney. Sino po ang nagbigay ng amount na yan? Mr. Chair, for the record po, wala pong kinalaman ang LTFRB or ng departamento ng DOTR doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. About 50% of them are Filipinos. 59% are Filipinos po, and the rest are imported manufacturers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan nila gustong bumili. For the record din po, may mga traditional jeepneys ho na tayong na-modernize ngayon. In fact, ang isa sa mga producers po ay nandito, si Mr. Orlando Marquez po, na matagal na hong nagbebenta ng mga modernized jeep na ang konsepto ay yung traditional po ang itsura. So wala ho kaming say or sa kung saan bibili po yung mga cooperative. Nandito po sila, sir. Siguro yung question na yan would be much better answered by them, to the likes of Mr. Martin. Yun lang po, Mr. Chair. Your Honor, sasagot ko lang po. Alam ko po yung concern niya, yung presyo po, no? So, since na-finalize po yung consolidation, kasi sa opisina ko po yung nag-a-apply, yung mga manufacturers, no? Para ibenta po sa ating mga sektor ng transportation, dumarami na po yung nag-a-apply ng mga sasakyan na humihingi sa amin ng Certificate of Compliance para po maging open ito sa market. So ang epekto po nito, sa nakita ko po, no, in the 2 months nang natapos po yung consolidation, dumarami na po yung interesadong hindi lang yung magbenta ng mga modern vehicles, ngunit yung mga magpautang. So siguro po, susubaybayan ko to at maire-report ko sa committee. Ang nakikita po namin is meron pong pag-asa po na bababa ang mga presyo kasi dadami na po yung mga competitors. Not like nung nakaraan po, konti lang. So alam niyo naman po, pag konti lang, medyo yung presyo parang nakokontrol po nila. But this time po, sa dumarami po ng mga sasakyan gustong magtinda po or mag-offer ng kanilang mga produkto, may posible pong bababa po yung mga presyo. And only dagdag ko lang po dalawa, kami po ay magpapasok na ng tinatawag natin ng after sales. Kasi nung lumang guidelines po, aminin ko po, wala yon. But this time, we will require, magiging stricto po kami na hindi tayo pwedeng tumanggap na mga papasok lang ng walang after sales or service. So, in-incorporate na po namin ito sa bagong guidelines. And isa pang idadagdag ko po, meron na kaming ipapasok na bawat bibili ng modern vehicle, kailangan i-train yung mga kooperatiba sa kanilang mga mekaniko para at least magkaroon sila ng tinatawag na basic troubleshooting. Dahil aminin ko po, sabi nyo nga po, may mga sasakyan po dyan na medyo bago na hindi po alam ng ating mga local drivers or mechanics. So yun po yung ipapasok namin sa aming opisina po. Maraming salamat. Yung pong mga drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Yung sinasabi kanina ni Mr. Balboy na nagpapatentero sila sa mga kinaukulan. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bakit po? Yes, sir. Yeah, ako po muna bago si Chair Guadis. Unang-una po, with due respect po, wala pong connection yung consolidation po sa route rationalization kasi po, bago na consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver.
Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP, baka 2-3 taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dahil pareho pa rin po. Kung ganon, sorry, sandali po. Mr. Balbuena. If I may, Mr. Chair. Opo, kanina po, sasagutin ko lang, mag-comment lang po ako doon kanina. Ang sabi nila, may 2 years pa sila para doon sa LPTRP o route rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Ito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair, eh. Di po ba? Hinuhuli kami ngayon dahil nga po, deadline na ng consolidation. Kung hindi kami nakapag-consolidate, ang mangyari po sa amin, huhulihin kami. Okay, so sige. hindi po kami makaregistered ng aming mga sasakyan. So yung hindi po mare-register, hindi na pwedeng ibiyahe. Or kung gusto man naming ibiyahe sa pilitan, nakikipagpatintero kami at kapag nahuli nga po, yun nga po yung masaklap. Talagang killing me softly itong ginagawa sa amin. Salamat, Mr. Balbuena. Sige po, Yusek Ortega. Magsasalita po si LTO tungkol sa hulihan po. Pero magdadagdag lang po ako, no? Unang-una, nung nirequest po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to, nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. So ang punto na lang po namin, nag-usap po kami ni Secretary, kailangan pa ba natin mag-extend? At ang sinabi po namin, Sec, okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na. So gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap also na yung may gusto nasa labas. Unfair po yun, mali po yun. Kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating secretary, na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ng ating secretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, sir, sandali, makasingit. So, ilang beses mo paulit-ulit binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19? Anong hinaing nila? Baka hindi nyo naipapaliwanag dito sa 19%? If I may po, na kasi... maayos. Tama yung po, programa. Senator. Kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives, ako po yung chairman ng mga kooperatiba. So meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo, yung iba po talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, parang negosyo po yun eh. So I think, or rather, sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them, parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon. Ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon. Gusto po nila yung jeepney driver operator ang kanilang mas gustong sistema, which is one-on-one. So ayaw nilang sumami sa isang bagay na parang komplikado. And among others, yun po yung mga rason na sinasabi nila. Kaya nire-respeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa. Salamat, Yusek Ortega. If I may, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair. Yes, Mr. Balbuena. Hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize, ano po. Hindi po totoo na ayaw namin ng katunayan, meron nga po kaming modernized na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Thank you, Mr. Balbuena. Sino sabi na sinungaling siya? Sige. Sino po? Go ahead, Busina. Miss Marlene DC Ramos. Isa lang naman po ang tanong, sir, ilang extension na po ang consolidation? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmamodern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw niya mag-consolidate? Napakaganda lang isang bagay na nagsama-sama at nagtitipid, nagkakaisa. Hindi katulad ng isa-isang operator. Alam niyo po ba, mga sir, kami, operator kami, isa-isa. Since talagang single operator, nung nagsama-sama kami, iba po ang dating, iba po yung samahan, iba po yung tulungan. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong ilang extension na ba? Then ngayon gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Yun lang po. If I may, Mr. Chair. Naman po kami na sumunod sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. Chair. Bakit pipilitin ng isang taong ayaw naman? Ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno.
At saka tanong, operator po ba siya? Salamat po. Okay, Mr. Balbuena. Mr. Melancio Boy Vargas, National President ng Altodap. Mr. Chair, magandang umaga po. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama ay kung ititigil po natin at bibigyan pa na natin ng extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Ang tanong ko lang po, paano naman po kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madidismaya naman po kami o madidisorganize kung sakaling i-extension pa po ito. Yun po lang. Baka naman kasi, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator at hindi pabor sa mga diver, sa mga maliit na chuper. Alam nyo kayo po. Kayo mga operator kayo, ano? Opo, alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na Masada. No? Kasi po, dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nilang sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. Paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman. Okay. If I may, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Opo. Mr. Floranda. Kayo naman po, ng piston. Pakisagot lang po, bakit daw kayo mga hindi sumunod, ano po? Opo, at magandang umaga po, Mr. Chair, at siyempre sa ating mga kasama sa hanap buhay. Ang atuloy sa ngayon, ang nagbabangga yung nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Sa bahagi po ng association, part po yan ng consolidation Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at mahusay na tumakbo yung ating mga association sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin, kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport, bakit ang hindi inuna ng gobyerno na magtayo tayo ng sarili nating industriya? At tayo mismo, yung lumikha ng ating makina dito sa ating bansa. Sapagkat kung titingnan po natin, Mr. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang linalabanan namin, sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, noong pa man ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba, kundi kooperatiba siya na individual o franchise, individual of unit, hindi sa konsorsyon, hindi sa monopolyado ng isang kooperatiba. Kaya sa atin, kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamahalaan. Bakit ang tumatakbo ngayon sa ating dito sa ating bansa ay mga modern, pero hindi siya yung ating iconic, sabi nga natin, ang jeep po sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon, yung sinasabi nila mga modern, na halos hindi kaya ng mga individual na operator. Swerte na yung iba. Kung so what na nakapag-comply sila sa usapin ng modernization, nakapag-avail sila ng modernization, hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize. Hindi lahat ay pwedeng gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa ngayon, Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LTFRB at ng DOTR ay magkakaiba. Doon sa sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized, na mga modern na mga jeep na tumatakbo sa loob ng 575 na ruta sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin yan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok, naghabol ng December ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa usapin ng kanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LTFRB at ng DOTR na kapag hindi ka nag-comply ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ang Skipper Motor, nadyan ang Francisco Motor, nadyan ang Sarao, nadyan ang Malagueña. Maraming mga lokal, halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking mga negosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? So usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasuffer dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters, dahil ang direct of effect ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay
yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumikha ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga at maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Floranda. Oo nga naman, Yusek Ortega ng DOTR, although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung unit, modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibilhin na hindi sila pwedeng bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment. Versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito na lang siguro. Yeah. Unang-una po, hindi po namin madesisyonan po dahil alam niyo po meron tayo parang freedom po sa market. Pero ayun nga po dun sa sinabi ni Kamode, unang-una po talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Sarao, sa Francisco para mag-apply po, para eventually po ma-approvean natin pag sila po yung nag-apply. Gusto ko lang po iparating yung na-mention po ulit yung sinasabi na konti lang ang modern, no? Ang kailangan po natin siguro iparating lang po namin, kaya nga intentional na hindi kami nagpapamodern sa ating mga transportation sector para klaro din kay Kamodi, sa dulo pa po yun. Hindi po objective ng gobyernong ito na kayo ay ipilit ng bumili. Napakalayo po. Yan po ay darating pa po sa isang panahon which could take 2, 3, or 4 years pa po at pagsisimula. Ang objective po namin, bakit parang inurong po natin para mas dumami po yung ating mga local manufacturers, para mas mapababa po yung presyo at hopefully by then po mas financially malakas na po yung ating mga kooperatiba, then that's the best time na sila po ay bibili na ng mga sasakyan. Hindi pa po ngayon, concentrate lang po tayo sa LTTRP, which is a very important component. Sa susunod na lang po yung pagbibili, by then siguro po magkakaroon na ng batas, no? Yung kasi may mga pending bill po na mukhang aabot na po sa Senado, yung mga gustong tumulong po sa pagbibili ng mga sasakyan. Senator, kung okay lang po, mabilis lang po, si OTC Attorney Oberio, mabilis lang na ikikwento, ano ba ang diferensya ng isang kooperatiba sa isang asosasyon po para makita po natin kung ano ba ang mga government agencies na nakapag or magmo-monitor sa isang kooperatiba na hindi po ginagawa sa isang asosasyon. Kahit mabilis lang ito. Sige po, Attorney Christian Oberio, sige po, go ahead. Thank you po, sir. Magandang umaga po, no. So, ito po yung layunin po natin sa consolidation, which is the first step po sa pag-comply dito sa ating pag-rationalize po sa ating public transport po, no. Ito po yung pagbuo ng isang cooperative or corporation, as to which ito yung pinagkaiba sa isang asosasyon. Initially po sa formation pa lang po ng isang kooperatiba, ay tinutulungan po siya ng Cooperative Development Authority. So meron na po tayong batas na sinasaad na nire-record po natin na ika-capacitate talaga itong mga individual members na mag-undergo ng series of trainings and forums and seminars to capacitate them to form cooperatives. And after po niyan, naipasok na rin naman po namin dito sa modules po namin sa pagkandak rin po ng Cooperative Education and Transport Operations Seminar for these members na malaman po nila kung paano po mag-operate ng isang transport cooperative. Then from that po, may kapasidad na po sila na para paano po patakbuhin ang isang kooperatiba na nag-ooperate ng public utility vehicles. Yun po yung tuloy-tuloy na po namin na ginagawa, and at the same time, kasama rin po namin yung mga kooperatiba po natin na malaman din po kung ano pa po yung kailangan po nating ayusin, baguhin, at saka improve po sa mga patrainings na po ito. And at the same time, yes po, so enumerate ko lang po yung ginagawa po natin ngayon, kasi considering po na they have an organized operations na po ngayon, so kasama po namin yung Department of Labor and Employment to introduce to them the concept of being an employer po if they later on have employees na rin po other than their members. So they workers and at the same time their drivers na rin po. So dito po natin in-introduce yung compliance po sa labor standards, labor relations, and even social legislation. Doon po sa social legislation po, kasama po natin yung SSS, Pag-ibig at saka PhilHealth. So make-sure po natin na si driver po, si ordinaryong driver, kapag nag-retire po siya, meron po siyang maasahan na pensions. And at the same time, protected din po siya kapag nagkasakit, kapag na-hospital, or if ever po kung ano pong kalamidad na mangyari po. At the same time po, we also have we are developing and implementing po with the operations division po namin in coordination with the concerned government agencies. Ito naman po sa financial management po na trainings po. At least para well aware na po sila kasi dati po kasi initially pag nag-start po sila, they are micro cooperatives. In compliance with the PUVMP po, they are already large cooperatives na po kasi tumaas po yung kanilang capital nga po. And pagmamanage po ng malaking assets. And importante po dito in relation to the PUVMP and yung pinaka-importante po to serve the commuters po natin, ito naman po yung fleet management seminars.
at least may ensure po natin na masiservisyohan ng maayos yung ating mga commuting public. Kasi yan po naman po yung main objective nitong modernization program ng gobyerno. Okay, sir. Ano yung panghahawakan ng isang driver na sinurrender niya yung kanyang prangkisa sa kooperatiba? Paano kung hindi naging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatibang yon? Sa bagay na po yun, kasi sa batas nga naman po, nire-respeto po natin yung independence ng kooperatiba. Pero at the same time po doon, yun nga po, na-mention Hindi po nga sir, ni okay, Senator independence po. ng kooperatiba. Yung guarantee lang po para doon sa driver na sinurrender niya kanyang prangkisa, pinaghirapan niyang kunin niya for so many years, diyan siya nabubuhay. Ngayon susurrender sa kooperatiba na hindi sigurado kung yan ay hindi naging maayos ang pamamalakad, sorry na lang siya. Hindi po sir, kasi sa lahat po ng major decisions po. So ano nga guarantee na magiging maayos ang pagpapatakbo ng kooperatiba at sino-sino yung mga opisyalis sa mga kooperatibang ito? At saan sila nanggaling? May say po siya sir sa kung sino po yung uupo as management po ng kooperatiba, and kapag may Sino-sino nga po ito, yung mga manager ng isang kooperatiba, halimbawa? pinagbobotohan po ng driver members among themselves po. Sila-sila. Yes po sir. Pakisagot po, paano kung hindi naging maayos? Dahil bago ito, hindi naging okay yung pamamalakad ng kooperatiba, paano si driver? Meron po grievance machinery naman po, and other than that, may monitoring po sa CDA on the continuous operations po ng kooperatiba. Technically po, nire-require po namin sila na mag-submit ng reports, then from the reports themselves, mare-review po namin. Yun nga, may grievance committee. Naintindihan ko yan kasi sa programa ko sa Wanted sa Radyo, marami din po ako natatanggap na reklamo sa mga members ng isang kooperatiba na yung kanilang presidente ay gumagawa ng hindi tama, yung kanilang yung treasurer hindi gumagawa ng tama. So, magkakaroon ng grievance committee, so mahabang proseso, ididinggin yan. So, paano naman yung paghahanap buhay ng apektadong member ng kooperatiba? Yun po yun eh. So, dapat may guarantee. Yes sir, papalakasin po natin po yung grievance machinery po ng cooperative and at the same time yung accountability po ng officers na nonetheless mapoproteksyonan po yung interest po ng kooperatiba. Then to add also po dito, technically po sa management po ng kooperatiba, there are certain guarantees naman po, for example sa treasuries po, they have to post bonds po. Dapat agad-agad, huwag na hintayin ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Dapat agad-agad maayos yung problema, maplansya. Tama po sir. Dapat meron kayong ganong klaseng sistema na ilatag. Since nandito pala yung mga taga Sarao at Francisco Motors, nandito ba? Sarao at Francisco Motors. Kaya nyo ba i-manufacture itong modernized jeep at magkano ho kung kayo po magmamanufacture? Si Mr. Edgardo Sarao, sir. Bali, noong 2018 and 19, naglabas kami ng mga prototypes which cost around mga 2.8 dahil full electric yun. Ang nagiging problema sa PUV na full electric, medyo may kamahalan. Then, ang problema naman namin as manufacturer, yung source ng Euro 4 diesel engine, wala dito sa atin. So, yun ang hinihintay namin from Department of Transportation, kung magagawa nilang paraan yung source o supply ng mga engines and mechanical parts. So, yung Euro 4 standard, wala ho kayong kakayahan? Wala talaga. May nabili sa market, Euro 2 rating. Bali yung mga first generation na brand new diesel engine. Maganda rin yun dahil hindi nagkakapulot yun eh. Pero ang nagiging problema dahil ang demands ngayon require this Euro 4 diesel engine. Wala ka makukuha except yung mga nasa gray market, yung Chinese paid. Okay. Malabo Mr. Elmer Francisco, kayo po. Mr. Chairman, tayo po, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Di ba? Parang walang connection. So, ang may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. Yun yung problema. So, dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI, hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titingnan nyo yung litrato ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi
yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na na merong ganyang rollout sa TV? Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang mali na eh. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So kung tanong, kaya ba natin? Yes, kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, unang-una, kinausap ko yung mga usual na natin, na usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas. 1970, pinasok natin Mazda. So lahat ng Francisco Jeepney, simula 1960, maging yung mga kasama natin ng mga operators can attest to this. 1960 up to the present, lahat ng Francisco Jeepney, 100% brand new. And 85% Philippine-made. Hindi yung 25% lang. Di ba? Kasi ngayon, 25% sabi mo locally manufactured, kalokohan yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So, para sa akin, malaking kalokohan yun. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa ibang bansa. Ngayon, hindi jeepney yung ibinebenta nila. In contrary, and with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a marketing concept na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na nasimulan ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, ang dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho. Dahil inopen mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang makakababa ng presyo. Ang tunay na makakababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan, merong mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve ng economies of scale. Sabi nila, merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarado sa listahan na yun. Wala kami doon, wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Atty. Guadis, pinatay niya. Lahat ng proposal namin. Yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney. Pinatay ni Chairman Guadis. So paano gagawin natin yan? Di ba? Si Chairman Guadis dito. Ayun. At least ngayon, magkakaharap tayo dito, di ba? Parang mamamatay ka ng mga jeepney. Ang problema, ito, Mr. Chairman, ang problema ko, nakausap, full disclosure, kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron akong pinropose sa kanila, inassign ni Secretary Bautista si Chairman Guadis. Dito sa natutukan to. Nag-set si Chairman Guadis, nag-agree kami ng meeting schedule. Siya yung nag-set. Siya yung hindi umattend. Siya hindi umattend. Totoo to. We are under oath. Diba? Siya hindi umattend. Nagpadala siya ng representative si Atty. Cofino from the legal division ng LTFRB. Pinresent ko yung buong programa kay Atty. Cofino. Siyempre, nirelay na sa isa, nirelay sa dalawa, nirelay sa tatlo. Pagdating kay Atty. Guadis, iba na yung kwento. Nung kinausap siya ng DCRH, sinabi niya doon, point by point, lahat mali. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung proposal namin kasi hindi nga siya nag-attend. Hindi rin siya nakipag-usap tungkol doon. Kaya nga, sabi ko, klarong-klaro, meron pang isang point na I'll get to that point in just a little while. Ngayon, matibay ang Francisco Jeepney. Gamit nila yan. Kahit sila Kaobet, sabi ni Kaobet dati sa TV, pag Francisco ang jeepney, maski sa butika makakabili ka ng pyesa. Sabi mo yan, Kaobet. Diba? Totoo yan. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon, nung iba sa mga operators natin, Francisco Jeepney pa rin, o Saraw Jeepney, nagawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Pero yung mga minibus na imported, 3 taon pa lang, zombie na itsura. Thank you, Mr. Francisco. Mr. Chair, excuse me po. Okay, sandali po, mabilis na question to, kasi nabanggit kanina ni Mr. Edgardo Saraw at saka ni Mr. Francisco, yung Euro 4 engine. Yun yung ni-require nyo dito. Number one,
kung totoo yung sinasabi nila na basura na sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, may I be recognized again? Bakit kinakailangan Euro 4? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, when we assumed this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa next hearing, patawag natin DNR? Patawag natin. So DNR nag-set niyan. Baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, yung Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Basura na lang daw O tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Mr. Chair, it is Euro 4 or higher. Yun po ang nasa standards ni DNR na doon po sinunod ni DOTR. Okay, Mr. Sarao, ano yung engine na kayang i-manufacture dito ninyo? Wala po tayo walang manufacturer dito ng makina. Wala. We outsource them from Japan. So yung sa inyo body chassis. Yung mechanical parts and engine, sa labas na lahat yan. Import yun. Kaya yun ang naging problema nung in-announce nila yung PUBMP kung saan kukuha ng mga brand new parts from... So kung para sa inyo, sa ngayon ano ba yung engine ng mga jeepney na tumatakbo sa ating mga kalsada? Yung mga surplus pero recondition. Parang bago na rin yun at pumapasa doon sa standards ng smoke emission nila. Then, isa pang in-introduce namin yung full electric. Medyo bago to sa mga tao natin, kaya hindi nila masyado munang ine-embrace. Pero definitely, ang takbo ng transportation sa full electric lahat Pero right now, we have to settle on diesel engine na Euro 4 or higher yung rating. Ang sinasabi naman kasi ng ibang mga jeepney driver, pag electric, of course, maganda yan. Maganda sa environment. Kulang tayo sa wala pa tayong mga charging station. Yun, ang downside doon. Diba? Saka yung sa spare parts, medyo mahirap din. Mr. Chair? Bago po kasi yung technology na yan dito sa ating bansa, kaya, probably it will take 5 or 10 years bago natin i-embrace yung technology. Although maganda talaga kung maganda. Pero right now, we have to settle sa fossil fuel-fed engine like diesel engine para sa public transportation. Mr. Chair? Ang sabi ni Elmer, sige po. Yung Euro 4, pasina. Kanina si Mr. Edmond Araga. From what organization are you, sir? Good morning po. I'm Edmond Araga, President of Electric Vehicle Association of the Philippines. I would just like to make some comments as to the statement of Mr. Francisco and Mr. Sarao. In defense for LTFRB, LTO, we were one of the associations, private professionals that were being nag-confide po sa amin for the technical matters of the standards, and together with BPS, we are also part of the technical working group to support the PUB modernization program. Before it was being launched, it was being discussed upon by this. We are part of the as one of the representatives from the private sector. We were able to secure assistance to them for free, and that we coordinate with them with the programs as to elevate this further to roll out on the industry po. In that, lahat po ng standards na yan, pinag-aralan po namin yan. Not only with the Electric Vehicle Association, together with the PPMA or Philippine Parts Makers Association of the Philippines, and with the other constituents that are related to the auto industry. So kami po ay tumulong sa kanila during that period para ma-roll out. And then we really support on that idea. Now on the part of the electric vehicle, as per se, it's been 2015, 2013 to be exact, when we were being accredited by LTO, BOI, as to supply the e-jeeps. In fact, one of our members is a pioneer status of producing electric jeep. Now, on the part of the electric jeeps that have been rolled out under the LTFRB program, there were already 400 to 500 units that were using as a public transportation. In fact, some of the cooperatives, meron naman din pong nag-take ng EV, electric vehicle. Yun po ay base naman po doon sa compliance po sa lahat ng mga requirements. The only thing that hindi kami mag-take off, nasabi naman po ni Mr. Sarao na mahal talaga ho ang units ng mga EV as compared to Euro 4. Now, on the part of the manufacturers, we are also, some of our members are local and others already
bankrupt na. Kasi on the part of the financing companies, the financial institutions are very conservative. It is only Land Bank and DBP who were the ones who entertained on the financing scheme of the electric vehicle. That's why it really has a difficulty. It has a hurdle. Now, on the part of the charging stations, there were already charging stations at place. In fact, we are working with the Department of Energy in establishing the charging stations. Okay, sir, saan itong mga charging station na ito? Sabi mo, meron na? Yes po. Most of the operators have their charging stations at their terminals. So, for them to operate and continuously working to sustain the operation, may mga terminals po sila na nag-charge na po in place. So, bawat terminals? Meron po. And that they have, as part of the cooperative or requirements po nila, may mga sariling garahe, doon po nila charge yung mga units po nila. In fact, yung iba po, hindi na charge swapping station. So, may mga nagsaswap po ng battery to continuously sustain the operation. Okay, thank you po. Thank you po. I'd like to recognize the presence of Governor Dong Padilla. Governor, meron po kayong gustong sabihin? Sir. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng nandito. Kami po ay, especially sa local government, kami po ay buong-buo ang suporta, especially sa modernization program. Sa amin po, punto de vista ng local government, nakikita po namin sa merkado, especially sa kalsada ngayon natin, we may need to modernize at least 250,000 jeepneys. Ngayon po, kung ito po ay ibibigay sa lokal na manufacturers, katulad po ng Sarao and Francisco, na ito naman po mga local manufacturers na ito ay mahaba na ang karanasan sa pag-manufacture ng jeepneys. Ngayon po, kung sila po ay susuportahan ng atin pong pamahalaan, na ito pong 250,000 jeepneys ay ibigay sa lokal, sapagkat nakakalungkot naman pong tignan kung yung mass transport natin ay ibibigay pa natin sa imported. Dahil kung titingnan po natin, lahat po tayo siguro dito, 100% imported na sasakyan ang sinasakyan natin. Pero nakakalungkot naman, kung kaya rin lang naman po ng local manufacturers, katulad po ng Francisco at Sarao, bakit pa po natin ibibigay sa ibang bansa? Ngayon po, nakikita natin, ang taas po ng unemployment natin at papataas pa po yan. Ngayon, kung ibibigay po natin ang suporta ng gobyerno natin sa local manufacturers, kahit dito lamang po sa mass transport, especially sa modernization po ng ating sasakyan sa masa, napakalaki po ang may bibigay na benepisyo sa ekonomiya. Lalong-lalo na po, nandito sa Metro Manila, nakikita natin, nagsisiksikan ng mga manggagawa. Nandito po ako dahil sinusuportahan ko po yung inisyatibo po ng Francisco, dahil sila po ay yun pong kanilang production line ay ilalagay po sa amin pong economic zone sa Camarines Norte. So ito po, siguro initially makakapagbigay 2,000 hanggang 3,000 manggagawa, at depende po sa magiging suporta ng gobyerno, na ako po nakikita ko it will create ripple effect. Dahil kung ang mga manggagawa na nandito sa Metro Manila ay may engganyo natin bumalik sa probinsya, dahil kung titignan po natin, ilang local manufacturers po ang mabibigyan ng benepisyo kung itong 250,000 na units na ito ay bibigay natin sa lokal na manufacturers. Ngayon po, doon sa punto de vista naman po, pinag-usapan na po namin ito sa Regional Development Council. Yun pong issue ng route plan. Ay suportado ko po yung binanggit mo kanina, Your Honor. Ano po ay nakikita po namin, kasi ako po 9 years po akong naging mayor at ngayon po ako ang governor ng aming pong probinsya. Nakita ko po na malaki ang magagawa ng LPTRB na suportahan po ang LGUs, dahil hindi naman sa sinasabi kong incompetent o hindi kaya ng local government. Kaya lang malaki po ang magagawa na kung magtutulungan po ang LGUs at ang LTFRB. Sa ngayon po, nabanggit po yung kooperatiba. Naintindihan ko po yung concern nila. Sapagkat kami po sa lokal na pamahalaan, ipinupush po namin o sinusulong po namin na ang lahat ng sektor, agrikultura man, o ito pong mga mangingisda at mga transport, ay bumuo ng kooperatiba. Hindi ko po masyadong maintindihan bakit
ang ilan sa atin pong hanay ng mga tsuper ay ayaw pumasok sa kooperatiba. Sa akin po, para sa empowerment po ng maliliit na sektor, napaka-importante na sila po ay maorganisa. Sapagkat nakita po natin sa mga maunlad na bansa, ang transport po talaga ay organisado, pinatatakbo ng isang kooperatiba. Kaya lang po, ang kinatatakot lang po nila, yung concern nyo po, Your Honor. Pero sa tingin ko po, kung talagang maipapaliwanag, magkakaroon ng maayos na komunikasyon, ang atin pong LFTRB at ang hanay po ng mga tsuper, sa tingin ko po ay magkakasundo dahil ito po ay napakagandang magiging development na ang transport industry po ay mabuo po bilang isang matibay na kooperatiba. Okay, thank you. So yun naman po siguro, tungkol naman po doon sa presyo, nakikita ko po, kung local manufacturers naman po ang bibigyan natin ng suporta, yung pong presyo, palagay ko po ay bababa. Pinag-uusapan po namin ni Mr. Francisco na ang tingin po niya kayang ibaba ng 1.9 million ang presyo kung ito po ay lokal na gawa. Pangalawa, kung medyo may issue po ng presyo, since ito po ay lokal na gagawin dito sa Pilipinas, pwede pong pag-usapan na pahabain ng warranty. Kasi kung lokal naman po ito, nakita naman po natin yung mga saraw, gawa at Francisco, 50 anyos na tumatakbo pa sa kalsada. So, hindi na po question yung quality ng sasakyan. So, ang tingin ko po, kung pahahabain po ang warranty na binabanggit nga po ni Mr. Francisco na kaya niyang ibigay hanggang 15 years ang warranty. Ngayon po, doon naman po sa terms of payment, kasi kung titingnan nyo, masyado yatang mahal ang 2 milyon para sa isang ordinaryong operator, bakit hindi natin tignan pahabain ang terms of payment? Kasi meron naman pong suporta. Sabi ko nga po, kung kayang pahabain from 7 years to 10 years or to 12 years, ang sabi naman po ni Mr. Francisco, may mga bangko nang nagko-commit sa kanya na pwede talaga habain po kung susuportahan naman ang warranty ng local manufacturers. Okay, thank so yun lang po, maraming salamat. Thank you, Governor. Mr. Chairman. Tama nga naman yung punto ni Governor Padilla. Siguro habaan, siguro sa bangko kakausapin natin from 7 years to 10 years, 12 years para yung monthly amortization bababa din. So may kikitain pa rin yung jeepney driver. Meron siya may uwi sa kanyang pamilya, di ba? At the end of the month. Nakikita ko isa sa mga reason bakit hindi matuloy-tuloy din po itong programa. May mga tumututol. Hindi niyo po na i-disseminate yung information properly. Ito na nga po yung sabi kanina sa opening statement ko. Public Transport Information and Management Center, 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB. Ito po yung na-flag down ng COA noong 21. Ito nga sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa lahat ng stakeholders. Route Rationalization Program. Binigyan kayo ng 45 million. Pero hindi rin po nagastos. See? So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan ng mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, kumonsulta sa mga taga-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng boss, jeep yung pinag-uusapan. At imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. At nasabi ko rin po kanina, nabanggit din po ni Governor Padilla, malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya pag suportahan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. And that will generate big employment pag locally manufactured. Mr. Chair? Mr. Chair? Yes. With your indulgence. Curious lang ako, kay pwedeng si Mr. Francisco or Mr. Sarao sumagot. Kasi maganda nga, gusto natin buhayin yung local, supportahan yung local manufacturers para magkaroon ng employment. Ang problema kasi, Mr. Chair, mataas yung yung modern jeep, 2.8. Halimbawa, economics of scale, halimbawa, 30,000, 50,000 ang makakuha nyo. Gaano kababa nyo tingin maibibigay? Kasi mas, pag konti na kasi, siyempre, mas mahal yun, given yun. So, hanggang magkano kaya na ng ating mga operators? Paano nyo maisasagad? Bawa, may 20,000, 30,000 ang units order sa inyo. Kahit sino po sa inyo pwede sumagot. Mr. Chairman, ako po muna pinauna ni Mr. Sarao. So,
nabanggit po ni Governor Padilla yung presyo namin. Nauna na po ako nakapag-declare sa media, pati sa Congress, na yung unang 1,000 na units na magpapareserve sa Francisco Motors, of which lumampas na po kami doon. Yung first 1,000 units, committed po ako doon. Bibigay ko na 985,000 pesos. Yung first 1,000 units. Yun po. Ngayon, yung lampas po, dahil nasa 1,300 units na po yung nagpapareserba, yung lumampas po ay 1,997,000. Pero ito po ay full electric na. Hindi po yan yung sinasabi ko na Euro 4 na bulok na. So, electric po ito na bagong teknolohiya. Wala po kayo makikita sa merkado ngayon dito na nagbebenta ng electric na jeepney or minibus na merong range na 250 kilometers. So 250 kilometers po yan. Yung 2021 model po natin, 100 kilometers lang po yung range niyan. Ito pong bago, 2025 model na po, na isasubmit namin sa DOTR sa mga mid-July po. Isasubmit po namin para makakuha tayo ng bagong Certificate of Compliance. 1,997,000 pero 250 kilometers na po yung range niyan on one full charge. Ang jeep naman po kasi hindi kailangan na sobrang layo dahil pabalik-balik lang po yan sa fixed na ruta. So meron lahat po ng pagde-deployan natin ng electric jeepney ng Francisco ay magde-deploy din po tayo ng charging stations. Meron pong fast charger, then kada jeep po may kasama rin siyang charger na pwede i-plug lang sa regular 220 outlet, 220 volts na outlet. So, yun po yung yung isa natin, yung sa presyo mababa po natin. Then totoo rin po yung sinabi ni Governor Dong Padilla na ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeepney ay 15 years. 15 years ang warranty. Dahil po dito, meron tayong mga kausap ng mga bangko. Meron na pong 3 private banks na mga malalaki po dito na local banks na nag-commit po sa atin ng hanggang 11 years na amortization. Meron po kasing mga ruta na mahahaba. Ang ruta at maraming tao, kayang-kaya nilang magbayad ng 3 years, 4 years, 5 years. Pero meron po mga may iksing ruta na konti ang mga pasahero na na-compute na po namin hanggang 11 years kaya po nilang bayaran. Ang importante po ay yung kayang kitain ng kanilang operation. Yun po ang mahalaga na meron pa sila maiuwi sa kanilang mga pamilya. Then kanina po nag-usap din kami ni Mr. Averion ng Land Bank. So, ngayon nalaman niya na 15 years yung warranty namin. Baka naman yung 7 years pwede pa nating ma-extend through sa government banking institution. Ngayon nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa ating mga mambabatas dahil doon sa EVIDA, yung Electric Vehicle Industry Development Act. Dahil 1980s pa lang po, hindi po totoo na bagong teknolohiya yung electric dito sa Pilipinas. 1980s pa lang po, meron ng electric jeepney ang Francisco Motors. Meron din po tayong electric Anfra. Pero ang problema nun, lead acid deep cycle pa yung baterya nun, lumang teknolohiya. Ngayon meron ng mga lithium. Ngayon, congratulations kay IVAP na presidente, nakinonsulta kayo ng DOTR o ng DTI dahil kami po hindi. Pero kabayan, magkababayan tayo po yung magtutulungan. Kami po ay nasa electric vehicle industry na rin. At nagpapasalamat kami dahil magkakaroon tayo ng mga incentives para lumikha ng sarili nating drivetrains dito sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, humingi tayo ng suporta mula sa BOI, sa gobyerno natin. Dahil nagbigay po sila ng tag 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce mga sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi sila naka-comply. Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang, nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you Mr. Francisco. Pakisagot lang DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. Yeah, mabilisan lang pong sagot kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po na sumama during the PNS 2017. Next po, DOTR kasi wala po kaming programa yung sinasabi niyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po pwede nating imbitahan taga DTI po kasi meron po silang programa doon yung DTI that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers. Kaya siguro next time DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga
foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila, dekada na. Sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, sino po lumalapit? Yung foreigners, sila po yung nag-apply kasi na. Kaya nga, di ba entertainin? Huwag nyo entertain na simple as that. Unahin nyo muna yung local. Diba? At saka, base po sa sinabi ni Mr. Francisco, at saka sa... Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dulya na pang under the table siguro. With due respect po, I assure you sa aking pamumuno po. Not you, pero very clear naman talaga. Very clear naman talaga. O, sabihin ko sa'yo, ito, medyo nalista ng konti. O, nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Ay, Abayat sa kasi, ano pa, si Tugade. O, isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system, pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na train dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China, Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney monetization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki yata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron pang gustong magsalita kanina? Okay, sino unang tumaas? Sige, sige, senior citizen. Senior. Si Mr. Roberto. Thank you so much, Mr. Chair. Kabit. Tungkol po dun sa nabanggit ni Mr. Francisco kanina at saka ni Mr. Sarao at saka ni Governor Dong Padilla. Yung pong electric vehicle na nabanggit ng ating kaibigan si Mr. Francisco na maghahalaga lamang ng mga 1.2, 1.1 million, 1.9 o 1.9 million. Sorry, I thought 1.1 million. Well, ang nagiging problema natin diyan kasi yung lithium acid yan, napakamahal niyan. Hindi ko na inuupos yun, magandang electric vehicle. Pero pagdating po sa battery niyan, Mr. Chair, napakamahal po ng battery ng lithium acid. Ako po kanina, pinaikin ko yung sinasabi ni Mr. Francisco at ni Governor Padilla, ni Mr. Sarao. Siguro, mas maganda tulungan na lang ng ating pamahalaan na bumili ng mga Euro 6 engine para makina lang po ang import dalhin dito and ang body locally manufactured. Para ho bumaba ang presyo natin. Sapagkat ang nagpapataas po ng presyo, pag bumili ka din sa mga local natin, Isuzu, Hino, mga local supplier natin, kasama po ang chassis lahat yan. Kanya body, tumataas po ang halaga. Ngayon, kung ang makina lamang po ang ating i-import, kayang-kaya naman hong gawin ng ating mga local manufacturers. May sinasabi ni Governor Padilla, mag-a-add pa ng employment sa ating mga Pilipino yan. Ituloy po, yun po ang aking minumungkay sa inyo, kagalang-galang Mr. Chair, at sa ating mga senador nandito, kung matulungan po ninyo na makina lang po ang import namin ng mga supplier na gagamitin namin, mas malaki po ang maimumura natin kaysa doon sa mga halagang 2.4 million ngayon. Nangyari po ito, Mr. Chair. 1977, ako yung jeepney driver. Ang Francisco po ang kaunahang nalabas ng C190, Isuzu C190 na brand new from Japan. Wala pong usok yan. Alog zero emission yan. Kanya po, sumunod kami dyan, nakita ko yung performance yan, maganda. So yun lamang po yung aking imumungkahi, Mr. Chair, na tulungan po ng ating pamahalaan mag-import ng mga Euro 6 engine, gamitin dito para mas makababa po ang presyo ng mga modern vehicle natin. Maraming salamat po, Mr. Roberto Martin. Nga naman si Mr. Freddy Hernandez, President ng ANTFI. Ano ibig sabihin po ng ANTFI? Arrancada NCR Transport Federation Incorporated po. Sige po, Mr. Hernandez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Your Honors, Mr. Chair, sa mga kasama kong transport leaders, GFI, lahat po, DOTR family, magandang tanghali na po lahat. Yung issue po kanina na umpisahan nyo, Mr. Chair, yung pong amount, tsaka po yung design. Tapos nagdagdag na po yung information dissemination. Actually, nagtaka nga rin po ako
kasama ko po si Idol Robin doon 2019 nung sinakyan niyo po yung PUB namin. Hindi lang po lumabas, bakit nagtataka po ako, hindi po nailabas sa media or sa commercial yung sinakyan niyo po yung unit namin. Proud sana kami noon dahil yung Taguig Transport Service Cooperative po ang tinawagan ng DOTR para po sakyan ni Idol para po i-disseminate sana yung pagpapalaganap ng PUB natin noon. Yun po yung isang pinagtaka po namin sa Taguig. At galing pa kami Taguig, nagpunta pa kami Subic para lang po masakyan ni Idol yung UB para nga po sana i-promote yung ating mga PUB. Yun po. Regarding naman po sa design, way back din po 2018, naglagay po ang showroom ang DOTR sa World Trade Center. Nandun po lahat yung klase ng PUB na pinersent. Meron po talagang iconic design. Andun, alam ko po, natatandaan ko noon, Santa Rosa Motors po ang nag-present ng design ng iconic. Sorry to say, hindi po namin napili yung iconic design kasi iniisip po namin sooner or later mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo ng bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang may nguso? Meron po tayong bus na mayroong nguso. Bakit po? Tinanong ko po yung ibang bus operator, ang issue po doon, yung space. Sayang po kasi yung nguso. Kung ibabayad mo dito sa Metro Manila, yung nguso po ng ating mga unit, sayang din po yung space. Okay. Yun po yung isang tinanong din po na. Kinonsider din po namin yung space. Mahal po kasi dito sa Metro Manila yung pagbabayad po ng per square meter po ng mga lote natin para lalagyan po ng mga unit. Yun po yun. Pagdating naman po sa amount, pinag-uusapan po kanina ang reklamo po dito sa atin ng mga na-interview po. Yun po yung amount ng unit. I have here a little report for the computation po ng ating mga modern jeep. Pwede po press sa slide yung computation po ng modern. Okay. Sige, pakipaliwanag po itong mga figures dito. Yes po. Doon po sa yung pong isang slide, yung presyo. Yan po. Nabanggit po kanina yung amount po ng unit natin. Dito po, ipaliliwanag ko po paano po mababayaran ng operator po, katulad ng kooperatiba, tsaka ng corporation po, yung amount ng unit. Kaya ini-encourage po ng ating government na mag-consolidate po yung ating mga single operator kasi po para sa operation na to. Kinuha ko na po yung pinakamahal na presyo ng unit. Kung di pa ako nagkakamali, ito po yung presyo ng class 3 natin ng modern. Yun po yung pamalit sa mga UB Express. Yan po yan, ang amount po niyan 2.8. Ngayon po sa 2.8, meron pong binibigay na equity subsidy ang government, halagang 280,000 po. Ngayon lang pong taon na yan na ibigay po na ipagkaloob. From 80, naging 160 po. Ngayon na po 280. Babawasin po yan dyan. Ang magiging total na lang po ng halos uutangin po namin 2.520 sa bangko po. Ngayon po, papatungan po yan ng 6% interest per annum. Yan po yung total sa isang taon na tubo po ng bangko. Dahil 7 taon po siya babayaran, aabutin po siya ng 1,058,000. Mas maganda nga po sana yung proposal kanina, mga sir, your honor, Mr. Chair, na habaan po up to 10 years. Mas maagaan po para sa amin. Ngayon po, idadagdag uli yung principal na 2.520, binawasan na po kasi yun. Yan na po yung total, 3.578400. I-divide po yan sa 7 taon, that is 84 months. Yan po, ang lalabasan po niyan, 42,600 pesos per month. Ngayon po, ang operation po natin 26 days lang po, pero po sa mga PUB, wala pong coding. Pero inilalagay din po namin yung coding para po na ma-properly maintain po yung ating mga PUB para humaba po ang buhay. Kaya po, ang total po noon, 1,638 na lang po, 0.46 per day. Pero dahil 2 shift po, ito po yung pinag-uusapan natin na i-maximize po natin yung takbo ng ating mga unit from morning to evening, kung maaari hanggat may pasahero, i-divide po natin sa 2 shift. Ang bali boundary lang po or ang kailangan lang natin ipunin 819.23 po. Yan po yung dapat ibabayad natin sa presyong 2.8 per day. Ngayon po, saan natin kukunin yung pagbabayad po na yan? Please, pakibalik po doon sa first slide. Ito po, as president po ng Arangkada NCR, isa po sa member po ng Arangkada NCR, yung pong Pandakan Service Cooperative. Nagpunta po ako, nag-consult po ako. Hiningi ko po yung pinakamaigsing rota po nila, 3.7 kilometers. Wala pa po sa minimum. Ang minimum po kasi para
para makakuha ng minimum fare na 14 pesos is 4 kilometer po sana. Pero ito po 3.7 lang. Ang kinumpute po namin yung bilang ng upuan, 22-seater times 14 pesos, 308 po ang makukuha niya po. Times 2, isang ikot po yon, 616. Sa per ship po, kaya niya pong umikot dahil sa iksin po ng rota, kaya niya pong umikot ng 9 rounds. Siyam na ikot. Ang total po noon is 5,544 sa morning at sa afternoon po sa evening hanggang gabi ganun din 5,544. That is 11,088 per day. Ngayon po, dito na po tayo magbabawas. Yung kanina po na amount na sinabi ko sa inyo, 819. Kung magdadalawang ship, ayan na po yon. Yung daily amortization po natin, 1,638.46. Dito pa lang po sa computation na yon, na 11,000 na kinita per day, babawasin po natin yung panghulog sa bangko. Pangalawa po, babawasan po natin, nabawasan po, 9,449.54. Makasigit lang. Okay, maganda yung mga binigay mong figures, ano? Tulad nung yung kaya ma-accommodate ng mga pasahero ng isang jeep. Kung mapupuno, paano kung hindi mapuno? Yes po. Sandali lang po. And then sabi mo, nakasiyam na ikot. Diyan pa kinonsider mo yung traffic. Yes po, sir. Pag na-traffic, baka hindi abutin na 9 na ikot. Baka 6-7 na lang. Maiksi lang po yung rota. Inano na po nila ito pag tinanong ko po siya pag traffic period na po, kasama na po yung kasama na. Pero kung hindi pa po traffic, more than 9 round trip po ang kaya niyang gawin. Kaya inano lang po namin, very conservative number para po hindi maging exaggerated yung figure po na ipepresent Okay, paano natin. po i-divide yung yung oras ng pagmamaneho ng yung isang jeep, di ba, dalawa, papasin sa dalawang driver. Paano po yung pagdi-divide ng oras? Ilang oras ba ang biyahe from umpisa hanggang paggagarahe? Pagka wala po daw traffic, mga 30 to 45 minutes po. Hindi, yung oras ba from 8 to Hindi, from morning po, madaling araw, alas 4, may biyahe na po hanggang alas 2 ng hapon, alauna, alas 2. Palitan na po yun. And then alauna hanggang hating gabi na po, hanggat may pasahero po. Okay. Yun po yung shifting. Kaya nga po, ang importante po talaga dito sa atin, magkaroon po ng consolidation. Yun po yung number 1. Why? Kasi po, pag individual operation po ang nangyayari, hindi po nasusunod yung fleet management, yung proper dispatching, hindi po yan nasusunod. Bakit po? Pag individual operator po, Your Honor, ang mindset po ng individual operator, bibiyahe ako pag gusto ko, uuwi ako pag gusto ko. Yun po yung nangyayari. Kaya hindi niya po na-maximize yung tamang kita ng ating PUB. Hindi niya po maiisip mabayaran. Kasi po yun lang po ang gusto niya mangyari. Kung nakuha ko na yung tamang pangangailangan ko sa isang araw, panggastos ko, pangbili ng bigas, uuwi na po ako. Wala na po akong pakialam kung may pasahero pa pong nasa labas. Kasi po individual operator eh. Ang iniisip ko lang po yung sikmura ko o yung bayarin ko sa bahay. Pantuition ako. Other than that, wala na. Salamat po. Siya na naman, Mr. Ed Cumia, gusto masalita from Tindig, Calabarzon. Thank you po, Mr. Chair. Observation ko lang po this morning. Sa lahat po na nandito, mga kasama ko sa transport sector, sa government, and even the senators na nandito po kanina, kahit po si Senator Grace po, si Senator JB, si Senator Robin at saka kayo po, ay narinig ko po na layo ay pabor sa modernization. Maliit na bagay lang po ang ating pinagtatalunan dito. Yung po bang pangangailangan o pagsali, kasi po sa modernization, nasa unang bahagdan pa lang po tayo, nasa unang step towards the goal na magkaroon po tayo ng maayos na sistema ng transportasyon. Hindi po namin, with all due respect sa iba pong transport group, na hindi po kapanalig o kaparehas ng pananaw sa amin. Pero po, ang pinakamahalaga rito ay yung mayorya na sumusunod at nananangan doon po sa inaarang modernization. Kami po sa kagaya po ng sinabi ni Governor Padilla, pinakikinggan po lahat. Napakaganda po, tama po yung sinabi nyo kanina na kinikilala nyo po ang kooperatiba. Nandito po, pinakamarami po dito ang kooperatiba, may korporasyon. Nagsama-sama para lumaki ang kanilang mga pondo o pera, mabigyan ng pagkakataon ng mga bangko tulad ng Land Bank. Isa po ako sa pilot na pinautang ng Land Bank of the Philippines ng Metro Comet Transport Service Cooperative sa Land Bank Rizal Lending po. Pandemic time po, kami pinautang ng Land Bank ng 15 units. Yung 15 units po na yun ay matatapos na po in less than 2 years. Tumatakbo pa po yung aming mga sasakyan. Sa kasagsagan po ng pandemya, 2 beses pa po kami pinautang ni Land Bank ng tigla 15. As of today, fast forward, ang Metro Comet meron ng 117 modern vehicle plus 20 taxis, very first in Tagaytay. Ibig po sabihin, hindi po na kami nagmamalaki. Gusto lang po nung bigyang kulay na ang kooperatiba po o korporasyon ay maaaring maging maayos kung pagtutuunan ng pansin. Paano po?
nanawagan po ako sa inyo, Mr. Senator Idol, nakasama ko po kayo sa TV5 during that time. Ang tapat. Nakikipinchit po ako kay Mike. Pero po, naiba po yung aking landas, nasa transport na po ako ngayon. Pero ang punto ko po dito, kung aayusin po natin sa pamamahala, paano po yun? Umabot na po tayo sa pag-i-import, pagiging manufacturer. Pero, balik tayo ng konti, atras tayo ng konti. Nasa unang bahagdan pa lang po tayo. Ng ating modernization, ito po yung consolidation na unang step para tayo umusad. Pagsaayos ng kooperatiba, kaya po ang hiling namin po sa inyo ng mga kooperatiba sa ating pamahalaan, isabatas po natin ang PUBMP na ngayon po ay PTMP na. Mabilis pa po nagbago yung pangalan kaysa doon po sa pagkasabatas ng ating programa. Bakit po mahalaga na may sabatas natin ng ating programa? Para po kami hindi at the mercy of the legislators na zero budget ka. Pag siniro budget mo, si DOTR po ba napinsala? Hindi po. Kami pong sektor. Kaya po doon sa Senator Grace po, laging sinisiro ang budget ng LTFRB ng DOTR. Sila po ba napinsala? Hindi naman po. Kami po yun. So dapat po gawin po natin batas para po malagyan ng pondo ng nararapat na kalaan sa modernization, pagpopondo sa mga programa ng ating DOTR. Gayon din po para ma-educate po. Mahalaga po ang education. Yeah, yes, dapat wag putulan ng budget. Yes po, tama yung, po. DOTR, LTFRB, tama? Opo. Binigyan ng budget ng 314 million, hindi naman ginastos. Ayun po yung nasa... Binigyan ng 45 million na budget para sa modernization program, hindi ginastos. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo. Dapat wag nang bigyan kung gano'n, hindi nyo lang pala gagastos. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo masusi na pagsilip sa mga ganyang bagay. Hindi naman po namin sila kakampi. Ang amin po sinasabi, kung may sila po may problema, di Idol Rapi, tapyasin mo po yung mga may problema. Ang sa amin po, kami po ay dapat mabantayan po ng ating gobyerno ng audit na ibibigay ng tama para sa sektor, para po, yun po kasing budget para sa education po, capacity building po sa mga cooperatives, sa mga transport, kasi po ito hindi simpleng transport lang, this is business, na kailangan po natin may ayos. 45 million, hindi naman ginastos. Sila po magpapaliwanag doon. Ba't pa natin bibigyan kung hindi rin lang gagastusin? Kinakalawang lang yung pera doon sa... Yun po yung hinihiling namin sa inyo po, mga mabatas. Tulungan po kami na maibigay sa amin yun. Thank you po, Mr. Kumia. Mr. Chair. Yeah, Chairperson Guadis. Yun pong sinasabi niyong budget, hindi po nangyari sa panahon namin. That was during the previous administration po. Yun hong sa Boracay, hindi rin po nangyari sa panahon namin yun. When I came in po, lahat ng meeting namin sa central office lang po. Nandyan po makakapagpatunay yung mga transport groups na sila po ang magtitistiko na wala pong nangyaring ganon sa time namin. So yung nangyari nung nakaraan, hindi na mangyari ngayon? Hindi, under your watch, hindi na? Hindi ho mangyari sa panahon ko. We'll give you the assurance po. Bakit may mga pumapalag? May sabi hindi, sabi nila. Okay. Sige. Isa na naman, may gusto na magsalita si Mr. Bahia from Biyahe. Okay. Yeah. Yes, sir. Korporasyon po kami at meron po kaming lumang jeep, meron din po kaming Euro 4, at meron din po kaming electric jeepney. Napakaganda po ng electric jeepney. Maaaring mas mahal po siya sa simula, pero ang nasi-save po namin sa gasolina, ang ating Euro 4 po nasa mga 1,500 ang gasolina sa isang araw. Ang charge po ng electric jeepney nasa mga 400 lang po, less than 400 a day. So malaki pong savings yan, no? Maliban dyan po, napakalaki po ng savings namin sa maintenance. Kasi wala po yan change oil. No, napaka-konti ng pyesa, baterya, battery management, electric motor, na napakadaling gawin. So ang maintenance requirements na napakababa. Ang maganda po dyan, maliban sa nakakatipid sa maintenance, lagi pong tumatakbo yung sasakyan. Kasi po, ang Euro 4 namin, kailangan i-change oil, nasisira ang aircon. Pag nasira, medyo kailangan gawin ng ilang araw. So ang laki pong bagay ng electric jeepney. No? Ngayon po, meron kami electric jeepney na local din po ang gumawa. No? So meron naman po local na electric jeepney. Ngayon sir, ang gusto ko lang pong paliwanag, 3 million, 2 million o 1 million man ang jeep, ito ba ay kakayanin ng operator? No? So kanina po, Mr. Chair, nabanggit nyo na may oversupply ng jeepney. At alam po natin, pag may oversupply, ang solusyon po talaga, mabawasan. No? Ang oversupply po ng jeeps, ito po ang rason bakit hindi makayanan makabili ng modern jeeps. Kaya nga po nabulok na mga jeep na naghahati-hati po ang driver sa pasahero, cost din po ito ng traffic. No? Isa pa pong rason, ang traffic ay yung boundary system na kanya-kanya, ito po ay dahil individual po ang operator o driver, gaagawan sa pasahero. Disorganized po yung operasyon, no? Too fragmented po yung industry. Walang standard sa operational hours. Sabi nga ni Freddy, pag gusto nang umuwi, pag naka-boundary na, uuwi na,
kahit meron pang commuter sa gabi, no? Ngayon, ang isa pa hong problema ng lumang sistema ay yung koloro. Marami na hong tampered ang plaka, marami na hong... Kaya mayroon po sa amin nagko-consolidate na hindi namin matanggap kasi po, ang kanilang prangkisa matagal na pong expired. Ang LTO po nila, matagal na hong expired. Ang chassis po nila, tampered, nag-restamping na. Kaya hindi po namin sila maisama sa konsolidasyon. So naniniwala rin po ako na yung mga hindi nag-consolidate ay maaari din po sa mga rason na ito. Isa pong... yung isa hong organisadong pagpapatakbo ng mas konting jeep ang kailangan sa kalsada, bawas traffic, no? Demand-based dispatching, headway system, at hindi terminal na nagpapahirap po sa commuters. No? Ito po yung mga, gusto ko lang isa-isahin yung problema ng lumang sistema para po ma-compare natin kung ano naman po ang benepisyo ng modernisasyon. Kasi kaya po nagkaroon ng modernisasyon dahil po sa mga problema na to. No? Yung kanya-kanya, walang operational hours, sobra ang jeep, pero hindi pa rin sapat. Kasi kanya-kanya eh. No? Meron dyan, alas 3, makaboundary na, uwi na. Ang isa pa kong masakit sa lumang jeep, dahil po kalumaan, nag-interview po ako ng drivers namin na galing dyan. Ang biyahe lang po nila sa isang araw, sa isang linggo, 3 hanggang 4 na araw kasi madalas po sira. So hindi po natin na-address yung transit reliability para sa pasahero dahil ang pasahero natin ang number 1 natin stakeholder sa transportasyon. Sir, kasi kung may kooperatiba, sino ho yung magmamanage ng maintenance? Kami po ay korporasyon, wala naman hong pagkakaiba ang kooperatiba sa korporasyon, farm lang po yun. Meron mo kami kasi ang requirement mo, kasi very supportive ho kami rin sa programa. Meron po yan kailangan na technician, safety officer, may sarili ho kami motor pool. Kanina sir nabanggit nyo yung charging station. Ang charging station po sa public utility ay hindi po recommended na ilagay po sa labas. Kasi pipila po tayo ron kung meron iba ho nagcha-charge. No? Hindi rin ho yan reliable sa mga gasoline station. Kasi ang pag-charge po ng top-up, 30 minutes. Ang pagpapagas ng gasolina, 5 minutes. So dapat meron isang terminal